Hello po, magandang hapon po. Muli po, Sister Arlene po. Naririto naman po ako upang magbahagi ng kadakilaan ng Panginoon. Hindi po ako magsasawang magkukwento kung gaano kabuti ang Panginoon. Sa video number 1 ko po, napanood nyo yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Sa video number 2, ganun din po. Dito po sa video number 3, papupurihan ko po uli ang Panginoon at ikukwento ko po sa inyo ang kadakilahan ng kanyang kabaitan at ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Isang napakagandang panaginip po uli ngayon ang ikukwento ko sa inyo. Ito po yung pinakamagandang panaginip na naranasan ko mula sa Panginoon. Doon din pong year na yon, 1988 pa rin po. Bali, doon pa rin po kami nakatira sa Cavite. Tapos, ganun pa rin po, madaling araw na naginip na naman po ako. Naginip ako, pero nasa Pampanga po uli ako. Karamihan ng panaginip ko po doon sa kung saan ako isinilang. Doon po sa Pampanga, meron kaming tinatawag na, may ginawa pong dike doon. Dike po yun na para maharangan ng baha. Nagpagawa po dati si President Marcos po doon. Kaya, yun po yung ginawa na naming pinaka-highway doon sa amin. Tapos sa kalsadang yun, papunta po yun ng bayan, pero may chapel po doon. Sa panaginip ko, naglalakad po kami ng anak ko. Mga 3 years old siya noon. Naglalakad kami. Nung nakatingin na uli ako sa kalawakan, habang naglalakad kami, may bumaba na isang picture frame. Picture frame muna, napakalaking picture frame. Ang ganda ng ukit, para siyang kung nakakita na kayo ng mga nara na pintuan o nara na upuan, inukit siyang ganon, ang ganda. Kasing laki siya ng isang oblong na nara, na lamesang nara, kung titignan mo siya. Tapos, kaya lang yung gilid, nakita ko isang picture frame na napakalaki. Sabi ko sa sarili ko, napakalaki namang picture frame nito. Pero sa picture frame na yun, may nakita ako isang nakaupo sa taas. Isa-isa ang pagkalabas nila eh. Picture frame muna, tapos isang lalaking nakaupo na may sandalan, matandang lalaki na maputi, ang haba ng buhok, gwapo, matangos sa ilong, maputi ang buhok, mahaba ang balbas na puti rin. Nung una, hindi ko siya na-recognize kagad. Pero, unti-unti, mayroong anghel dito sa gilid. Magkabilang gilid, tig-dalawang anghel. Yung anghel po, yung kerubin, yung baby lang sila na kulot ang buhok, maliliit ang pakpak, hanggang dito, kalahati lang. Tapos, nagulat ako, akala ko picture frame, akala ko yung lalaki, picture lang din siya, na nakikita. Pero, gumagalaw pala sila kasi yung dalawang kerubin na magkabila, bali 4 sila, kinakawayan kami, mahaharot sila. So, buhay pala sila. Nagaharutan sila, kaway ng kaway. Sabi ko nga sa anak ko, nako, tignan mo, kinakawain tayo ng mga anghel. Tapos, sa baba nun, merong nakahang na kalapati. Parang nakaladlad ang pakpak niya. Tapos, doon sa kalapati, sa baba uli nun, nandun yung isang lalaki uli na nakaputi. Alam nyo yung pagkaputi nila, lalo na yung matanda doon sa taas na lalaki. Grabe, parang puti na hindi mo maipaliwanag ang pagkaputi. Parang busilak na pagkaputi. Kagaya din ng damit ng lalaki na nasa baba, na ganun pa rin ang buhok. Kilala ko siya. Siya si Papa Jesus. Siya si Jesus kasi yung buhok niya, hanggang dito siya. Katulad uli ng dati na medyo kulot, blonde. Tapos yung damit niyang mahaba uli na puting-puti. Saka ko lang nare-realize, sabi ko parang ang Diyos. Ama ang nasa taas. Tapos, nung sa panaginip kong yun, yung sa baba, nag-dive siya. Nag-dive siya pababa. Pero doon sa pag-dive niya, tao, si Papa Jesus. Pero nung pag-dive niya, yung nakita ko na isang kalipating puti, nalipad ng lipad, ikot ng ikot, lipad siya ng lipad. So pag-ikot niya, lipad na lipad, naglabasan ng mga tao. Ang daming taong naglabasan. So nung naglabasan sila doon,
Hinuhuli nila yung kalapati. Pero napakailap ng kalapati. Ikot siya ng ikot ng lipad. So, lahat na. Nakita ko nga din doon sa panaginip ko, yung mga nagsiserve sa simbahan, yung mga masisipag magserve sa simbahan, andun sila lahat. Hinuhuli nila lahat yung kalapati. Lahat ng tao, hindi nila mahuli. Naglabasan na, nagkagulo na, hindi nila mahuli ang napakabilis at mailap na kalapating yan. Medyo malayo-layo kami, pero nung lumapit na kami, nakakapagtaka po. Ewan ko ba kung ano yung panaginip ko. Alam niyo po, nung malapit na kami, kung gaano nila gustong hulihin yung kalapati na hindi nila mahuli-huli, pagtayo ko po doon, inilahad ko yung kamay ko pataas. Pagtaas po ng kamay ko, dumapo po sa akin yung kalapati. Dumapo sa palad ko yung kalapati. So, pagdapo niya, inilapit ko siya sa mukha ko. Paglapit ko po sa mukha ko, yung kalapati na nakita kong dumapo, paglapit ko, hindi na po siya kalapati, isa na po siyang goldfish. Alam niyo po yung inaalagaan natin sa aquarium. Ganun na po ang pagkakita ko, isang goldfish na siya na kulay gold o orange siya, parang ganun. Saka, nagising na ako sa panaginip ko. Sabi ko, yung panaginip ko, alam ko, kilala ko sila. Diyos Ama, kalapati, kirubin, Diyos Anak. Hindi ko pa na-recognize po yung kalapati kung sino siya. One day po, so yung panaginip ko yun talagang masarap siya, napakapalad ko po. Sabi ko nga, sino po ba ako? Ganon ako kapalad na lahat sila hinahabol nila yung kalapati, pero sa akin paglahad ko po ng kamay ko, dumapo po siya dito. Alam niyo po, pagkagising ko uli ng madaling araw, nagpasalamat ako sa Diyos. Nangingi ako uli ng patawad sa lahat at muli, sino po ba ako? Sino po ba ako ang sabi ko sa Kanya? Para makapanaginip ako ng napakagandang panaginip. Sino po ba ako para dapuhan ako nung kalapati na lahat sila hinuhuli. Pero alam ko sa sarili ko, maganda yung panaginip ko. Yung magandang panaginip kong yun, lalong nagpatatagpo, lalong nagpalakas ng aking pananampalataya. Kitang-kita ko, maliwanag na maliwanag yung nakita ko. Yung nakita kong yun na napakaganda, tumatak sa isip ko. Isang araw po, nagpunta ako sa St. Paul. Mahilig po akong pumunta doon. St. Paul yung bilihan ng mga religious item. Nakakita po ako doon ng picture na kung ano yung nakita ko doon sa kalawakan na napanaginipan ko, siya po yun. Nung nakita ko po yung picture na yun, binili ko siya. Magkaiba lang po yung damit. Iba yung damit nila, pero yung damit nang nakita ko, puro puti lang. Lahat puti lang. Pero doon po iba. Binili ko siya. Saka ko po nakita na yung napanaginipan ko po pala, ang tawag dun ay Holy Trinity. Ang Holy Trinity po, yung God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. Sila po yung nakita ko na may kirubin. Kitang-kita ko po kapareho, naiyak ako nung makita ko siya. Sabi ko, ang ganda. Binili ko po. At habang nakikita ko siya, alaalang-alaala ko yung napakagandang panaginip ko. Isang araw din po, nagpa-internet ako sa anak ko. Pinahanap ko rin yung picture na yun. So, nung nakita ko siya, pinaprame ko siya ng malaki at kitang-kita ko rin po doon kung gaano ako kapalad at kung gaano kasarap na makita mo kahit sa panaginip. Sabi ko po, hindi na panaginip pangitain po siya eh. Pangitain na marami pa po yan na nakikita ko sa panaginip ko. Itong panaginip ko, ito lalong nagpalakas, nagpatindi ng aking pananampalataya. Ito alam ko ang kapalarang dadanasin ko na napakapalad ko, napakaswerte ko at nagkaroon ako ng ganitong panaginip. Sino ba ako? Sino ba ako na simpleng tao na makakapanaginip ng ganito? Pero totoo po, ang sabi ko sa inyo, hindi po talaga nagbibiro ang Diyos. Napakabait po ng Diyos. Yung panaginip kong pong yun, sunod-sunod na po ang swerteng dumating. Although may mga problema, kasama po yun. Pero yung parang promises na nandun sila, na nagpapakita sila sa akin, na nakikita ko sila, yun po yung nagpalakas lalo sa akin. Nagpalakas ng pananampalataya at lalong naging
gamit ko para lalo kong ikwento lahat sa inyo. Hindi ako tumigil ng kakakwento sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos. Doon sa unang video ko po, nagkasakit ako, himala, pinagaling ako. Pero totoo po, ang himala, lagi po siyang nandyan. Lagi pong dumarating ang himala, hindi natin nalalaman. Lalo na po, pagka po talagang nagtiyaga tayo na manalangin, sabi po kasi ni Jesus sa New Testament, magbantay kayo, lagi kayong manalangin. Dahil ang demonyo lagi siyang nandyan, hindi siya tumitigil para naghahanap ng pagkakataon. Alam niyo po, yun ang isang gift na napunta sa akin, na natanggap ko. Yung sumipag akong manalangin. Sumipag ako na lagi sa maghapon, 3 hanggang beses akong manalangin na napakasarap. Lagi akong nagwo-worship. At palagi po, ikinukwento ko sa mga tao na ang panalangin huwag titigilan, lalong-lalo na ang pagsunod. Lalo po akong sumunod sa Diyos. At isa pa pong bagay na naging regalo sa akin ng Diyos, nagkaroon po ako ng banal na takot. Banal na takot na magkasala. Takot na takot po akong makagawa ng mali, ng kasalanan, kasi alam ko masasaktan ko ang Diyos, mau-open ko ang Diyos. At takot na takot din po akong magkasala kasi po baka po paluin ako ng Diyos. Baka magalit siya sa akin at paluin niya ako. Alam kong sa pagpalo niya, anak, pinapalo tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Hebreo yan, ha? Pinapalo kayo ng Diyos para lamang kayo may tuwid. Kasi anak niya kayo. Pero sa akin po, ito po pala isang magandang bagay na nakalimutan daw po nating mga Kristiyano noong unang panahon. Kaya sabi ng Diyos, back to basic. Nawala po sa atin ang banal na takot. Kaya nakakagawa tayo ng masasama na hindi natin napapansin. Na nasasaktan na natin ang Diyos, nasasaktan natin ang ating kapwa, at nagkakasala na tayo sa araw-araw. Ito po ang isang bagay na itinanim sa akin ng Diyos, magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Ito po ang ikinabubuhay ko sa araw-araw, nagkaroon ako ng banal na takot sa Kanya. Kaya sa araw-araw, pinipilit kong lahat ng gagawin ko, although tao po ako, hindi po ako perfecto, hanggat maaari makagawa ako ng kabutihan o huwag akong magkasala sa araw-araw. Alam niyo po, itong napakapalad na to, dun sa una, ang kwento ko sa inyo, pinagaling ako ng Diyos sa Kanyang himala. Dito po talaga, hindi rin po ako manipala sa kwento kong ito. Isang araw po, umuwi ako ng bahay namin sa Cavite, may mga paupahan kami, naningil po ako. Cavite, so sumakay ako ng bus papuntang Loton. Loton, lagpas po ng City Hall. Sakay ako ng jeep papunta namang Quiapo. Pagdating po sa jeep sa tulay, nung sumakay po ako, merong 2 kabataan na sumakay. Mabango pa nga po sila, parang bagong ligo. So, tumabi po sila sa akin, nasa gilid po ako, tumabi sila sa akin, at pinakipaabot ko pa yung bayad ko sa kanila. Bayad daw po ni ate. Abang umaandar ang bus, hindi ko po akalain talaga to. May pera po yung aking bag, 8,000, may cellphone ako. Pero po, pagka po pala dumating to, alam nyo, yung takot, yung kaba, sabi ko nga, hindi na po ako nakapagdasal. Pero dahil siguro marami akong impok na dasal, alam nyo, hindi kayo makakapaniwala. Ako hindi rin ako makapaniwala dito sa panaginip. Hindi pala panaginip. Sa totoong nangyari sa buhay ko, yung 2 lalaki, na naka-short lang, nagulat ako, naglabas sila ng napakahabang kutsilyo. Hindi ko alam kung paano nagkasya sa bulsa nila yung napakahabang kutsilyo. At hino-hold up po yung mga katabi ko. Nung nakita ko, shock ako. Hindi ko alam kung lulundag ako sa estribo, sa pababa. Kaya lang sabi ko, pag lumundag ako, baka mamatay ako. Pero humawak lang ako. Pero yung paa mo po, yung nginig, yung paa ko, parang nginig na nginig ako sa takot. Pero alam nyo po, ang nangyari, nung nasa gitna na po kami ng tulay, malapit na kami sa Quiapo, nag-stop yung jeep, bumaba po yung dalawang lalaking yan. Pagbaba po nila, kung gaano ang takot ko, kadapi po nila ako Hindi ko alam kung paano nangyari. Katabi nila ako at yung mga iba ang hino-hold up. Ako po, hindi ako hino-hold up. At ito pa hold upper, hinawakan ako pagbaba nila sa braso. Ay,
Sa shoulder, hinawakan ako, ang sabi sa akin, ate, pasensya ka na, hindi ka kasali. Pero po, dinig na dinig ko yung sinabi na, pero yung ginig ko ayaw maalis. Sabi ko, grabe, yung eksaktong pangyayari yun, hindi mo siya maipaliwanag. Pero, anong himala? Bakit hindi ako kasali sa holdapan? Anong himala at nangihingi pa sila ng pasensya sa akin? Di po ba? Pag-uwi ko nga, hanggang makauwi ako, nanginginig ako. Pag-uwi ko, tinatanong ko yung anak ko. Kinuwento ko sa anak ko. Tapos, sabi ko, bakit kaya? Bakit hindi daw ako kasali doon sa holdapan? Sabi ng anak ko, ang pangit mo daw kasi, mami, kaya hindi ka kasali. Sabi ko, sira ka talaga. Hindi ka makapaniwala. Meron palang ganun. Bakit? Alam ko po, kinausap sila ng Diyos o pinigilan sila ng Diyos kasi holdapan, maghihingi pa sila ng dispensa sa akin na hindi ako kasali. Ganon kabuti ang Diyos sa akin. Ganon ako kamahal ng Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kahit pala kaligtasan, 4 na kipo ang laging hinahanap ng tao. Pakatandaan po natin yung 4 na K. Ito lang po ang importante laging hinahanap natin. Yung una, kagalingan. Kagalingan sa ating mga karamdaman. Ito po kaligtasan. Pangatlo po yan, kapayapaan. Huling-huli po pala. Sa atin, number 1, ang kayamanan. Pero huli po niyang ibinigay sa akin ang kayamanan na yan. Pero yung 4 pong yan po yung pinaka-importante sa tao. Pero unti-unti, pinaranas niya muna sa akin bago ko siya maikwento sa iba. Isang araw din po, ganun din po naman. Siguro after ilang buwan na naman yon, ganun din po. Sumakay, uhuli ako doon, marami naman tao, siksikan. Yung siksikan po kaming ganun, yung katabi ko, maganda bihis siguro nag-o-office yun. Pero, doon po sa tulay na yon, bababa na ako, nagulat ako kasi nakita ko na yung krus ng simbahan. Pagkakita ko ng krus ng simbahan, nakalimutan ko pala, hindi pa ako nagbabayad. So, kukuhanin ko yung wallet ko. Alam nyo po, pagkakuha ko ng wallet ko sa bag ko, minahawakan po akong kamay. Kamay po nung katabi ko, sinira niya pala yung bag ko. Dahan-dahan niya pong nilabas ang kamay niya, pero nandun po siya, nangangapa, pero po, pag ganun ko, nandun po ang wallet ko, buong-buo pa rin po. Pero although talaga, sabi ko sa inyo, nanginginig pa rin ako sa takot, hanggang yung mga kasamahan kong bumaba, sabi niya, inihiwa yung bag mo ng mga lalaki, hindi mo alam. Oo nga po sabi ko, yung ano na wala po, nandito po yung mga gamit ko, nandito yung wallet ko. Grabe pong magligtas ang Diyos, saan man tayo pumaroon. Promise niya po yan, saan man tayo pumunta, pangangalagaan niya tayo, babantayan niya tayo, at ilalayo niya tayo sa tukso. Ito pa po, isa pong, yung best friend ko po, yun po yung best friend kong, napakadaming problema. Maldita po kasi yung best friend kong ito. Naging kumari ko siya. So, araw-araw kasama ko siya. Sa araw-araw na kasama ko siya, kung paano ako turuan ng banal na espiritu, ganun ko rin siya tinuruan. Nahirapan siya sa akin kasi pinipilit ko siyang ituwid. Pinipilit kong sabihin sa kanya kahit masaktan siya yung mga mali niya. Sabi ko nga po sa kwento ko lagi, walang sinabi ang Mara Clara sa kwento ng buhay niya. Kasi po sobrang daming problema. Soap opera po. Kahit nandun na ako, ang gulo ng pamilya nila. Wala silang pera, kahit negosyo sila ng negosyo. Dami nilang negosyo pero wala silang pera. Away-away sila lahat. Buong pamilya, yung mga anak niya. Sobrang mainitin ang ulo, sobrang problemado. Parang miserable po ang buhay nila. Pero sa awa po ng Diyos, nung naging kaibigan ko siya, na-invite ko siya sa simbahan. Araw-araw po kasama ko siya. Araw-araw kinakausap ko siya. So araw-araw nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Araw-araw po, siguro mga 1 taon po mahigit yun. Hindi lang po, siguro mga 3 taong mahigit siya nasa simbahan at kausap ko siya ng kausap.
Ang galing po talaga ni Lord. May plano siya. Ito po yung kasama kong nagsiserve sa mga mahihirap. Pinapupunta po, isang mission po, pinapunta po kami sa mga mahihirap ng Diyos, sa mga depressed area, para magkwento, para ikwento sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos, at para sabihin sa kanila kung ano yung mga mali nilang gawa, at para itama, magbalik loob na sila sa Diyos. Alam niyo po yung kaibigan kong ito, siguro after mga 3 years yun, magugulat po kayo. Unti-unti po, nang nakita niya ang pagsunod, unti-unti, kahit matigas ang ulo niya, marunong din po siya sumunod pag sinabi namin galing sa Diyos. Alam niyo po, nagkasunog po yung palengke sa amin. Ito na po yung Pure Gold ngayon. Nung nasunog po yun, lahat po kami pwedeng abutan ng sunog. Sila po, lahat sila doon. Kami, mga 4 na bahay pa bago masunog. Pero nung dumating po yun, kumanta lang po ako ng worship song, hinawakan ko lang ang Bible ko, Psalm 91. Ang dinadasal ko. At pagkatapos po nun, nagpe-praising song lang po ako ng nagpe-praising song. At sila po, pumunta sila sa amin, nag-iiyakan sila, pinaakyat namin sila. Hanggang tumigil po ang sunog sa pang-4 na bahay, hindi po inabutan yung sa amin. Praise the Lord po, napakabuti ng Diyos, hindi po umabot sa amin. Pero ito po ang himalang, hindi tayo kahit kami, hindi kami makapaniwala. Kasi may kantin po, may mga tinda silang luto-luto, kantin-kantin. Ang dami sumasabog na gasol, sabi namin, ayun na, kasi 5 yung gasol niya, sabi namin, sumabog na lahat ng gasol nyo. Pero nung mag-uumaga po, sabi namin, tignan namin yung bahay nila. Alam nyo po, pag nasunog pala po ang bahay, lahat sunog. Pati po pala mga pinggan, lahat ng kasangkapan, parang nakita namin sa bahay. Alam nyo po, wala na lahat. Ang nahanap na lang po ng mga bata, yung mga barya-barya. Barya-baryang, kahit po pala lahat ng kasangkapan mo, wala ka na pong mahahagilap kahit isa. Ang bahay niya po, eto po yun ha. Palengke po yung likod, pero eto yung bahay niya, nasa gitna. Dito po sa likod niya may sunog, sa gilid niya may sunog, sa tabi niya may sunog, sa harap niya ay sa gilid niya uli sa kabila may sunog, sa likod palibot po siya ng sunog hanggang sa nasunog po lahat 'yan. Sunog po lahat ng bahay, wala pong natira kaming nakita. Ni pinggan wala kaming nakita. Pero po nagulat kami kung gaano kabuti ang Diyos sa mga gusto ng sumunod sa Kanya. Hindi po kayo makapaniniwala. Yung bahay po nila, sinalubong kami ng mga bata. Ate, yung bahay nyo hindi sunog. Ha? Sunog lahat ang kapaligiran niya. Sila po hindi nasunog. Nandun yung rep, yung TV nabuhat niya sa amin, ng anak niya. Yung rep, dalawang freezer, yung lahat ng upuan, yung mesa, lutuan, hindi po sunog. Yung taas nila, yung bubong, po yun napendang. Pero yung baba po, na lahat ng hanap buhay niya, na ipaglilingkod niya pala sa Diyos, doon niya gagamitin din namin. Kasi po nung nag-serve kami, hindi lang po kami nagtutok, hindi lang kami nagkukwento, nagbibigay po kami. Nagpapakain po kami. Nag-grocery po ako, ibibigay ko sa mga kananayan na attend. Siya po sa mga bata, pagkain po sa mga bata, ipamimigay niya. Grabe ang Diyos, ang plano ng Diyos, hindi natin alam. Lalo ang himala ng Diyos na sunog lahat ang kapitbahay. Siya po hindi. Nakapagsimula siya uli, pinalagyan niya lang yung bubong niya, pero lahat po ng nasa baba, upuan, lamesa, lahat po, wala pong nasunog ni isa. Ganun po, mapagmahal ang Diyos. Ililigtas Kanya. Promise niya po yan, kahit po saan, ililigtas Kanya. Kahit saan ka pang pumaroon, kahit saan ka po pumunta, ililigtas Kanya. Promise niya po yan sa Psalm 91. At saka po, ito po yung sa Isaiah. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat bundok mabuhay. Hindi tayo dapat matakot o hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil laging nandyan ang Diyos. Ano man ang mangyari, kahit gaano kahirap yan, kahit gaano nakakatakot yan, ililigtas tayo ng Diyos pag natutuan po nating magbalik loob sa Kanya. Pag natutunan natin yung mga kasalanan nating unti-unti, sabi ko nga po sa inyo, yung kaibigang tong maldita,
unti-unti nakasunod siya. Unti-unti sabi ko sa kanya, ikaw ang nanay, kaya salbahin yung mga anak mo kasi yan ang pinakita mo sa kanila. Kaya miserable ang buhay nyo. Tignan mo, hanap buhay ka ng hanap buhay, pagod na pagod ka, pero wala kang kinikitang ipon. Puro gumaganon lang. Nung tumigil ka, ang dami mo palang utang. Ibig sabihin, pati po ang pera pala, nasa pangangalaga ng Diyos. Ang Diyos po ang mangangalaga niyan. Yun po yung ipinakita niya sa akin. Sa kanila po, ang laki nila kumita. Pero, yun po pala'y umiikot lang. Nung tumigil na sila at na-bankrupt sila, lahat po yun, puro utang ang lumabas. Pero yun ang sinabi ko sa kanya, huwag kang mawala ng pag-asa, nandyan ang Diyos. Alam ko ang Diyos, pag pinagsarahan tayo ng pintuan, magbubukas yan ng mga bintana. Ang bintanang yan ang aasahan mo. Halos magpakamatay na po siya. Halos mabaliw-baliw na po siya. Pero araw-araw, kinukwentuhan ko siya. Araw-araw, sinasamahan ko siya at sinasabihan ko po siya. Alam niyo po, itong kaibigan kong ito, na na-bankrupt, na nalugi, at sabi ko sa inyo, miserable buhay. Ngayon po, dahil po natutunan niyang magbalik loob sa Diyos at natutunan niyang sumunod sa Diyos, maayos na po ang buhay niya. Ito po yung nagkaroon siya pa ng kantin sa school at kantin dito sa may barangay namin. Tapos marami pa pong umu-order sa bahay. Binalitan po ng Diyos. Kung dati isdaan sa palengke, binalitan po ng Diyos ng pagkain na sagana, sikliglig at umaapaw. At ang nangyari pa po, yung pamilya niyang miserable, yung mga anak niya pong palasagot, unti-unti po, nung nagmamature na, bumait po sila at nagkaroon ng magagandang trabaho. So, ito po yung gusto ko lagi sabihin sa inyo. Lahat po ibibigay ng Diyos yan. Basta po, susunod tayo sa mga utos na iniwan niya at lalong-lalo na manalangin tayo lagi. Sumamba po tayo lagi sa Diyos. Palagi po dito sa puso natin, huwag nating kakalimutan sa araw-araw, hindi man katulad po ng nagagawa ko, kahit isang beses lang po o 2 beses, pero yung galing dito po sa puso. Ang gusto po ng Diyos yung galing sa puso dahil napakabait po talaga ng Diyos. Napakadakila niya po. Hindi po ako magsasawang magkukwento sa inyo. Naiiyak ako lagi pagtungkol sa Kanya kasi napakabuti niya po talaga. Napakabait niya at totoong buhay na buhay po siya. Hindi po ako nagbibiro dahil kung napatunayan ko po sa akin yan, napatunayan din po ng kaibigan ko sa akin. Ibinigay po siya ng Diyos sa akin para ayusin yung ugali niya, yung buhay niya, para gabayan ko siya na maayos niya ang buhay niya, ang pamilya niya. Ngayon po, hanggang ngayon magkaibigan pa po kami at maganda na po ang buhay niya ngayon. At ang laki po ng pinagbago, hindi na po siya maldita, mabait, marunong na po siyang makinig. At pero, unti-unti, tao pa rin po siya, pero unti-unti, sinasabihan ko siya. Yun din po, banal na takot sa Diyos ang tumubo sa Kanya. Takot din po siyang mapalo, takot din po siyang masaktan niya ang Diyos. Kaya lagi po siyang aware sa ginagawa niya sa araw-araw. Lagi po magbigay po tayo ng time lagi. Paggising o kahit sa gabi po, magbigay tayo ng time at sa oras-oras po, natutunan ko pong panalangin. At itinuro ko rin po sa kaibigan ko ang itinuro na akin ng Diyos. Hindi po ako nananalangin para humingi ng grasya. Hindi po ako nananalangin para humingi ng tulong. Ipinanalangin ko po ang sarili ko na araw-araw, Panginoon, paggising ko, bigyan mo po ako ng pusong mabait na katulad na puso ni Jesus. At gawin mo po akong mabuting tao upang ako'y maging karapat-dapat magkwento ng iyong mga gawain, Panginoon. Palagi po, yun din ang sinabi ko, yun din ang sinishare ko sa kaibigan ko. Ipanalangin mo lagi ang sarili mo kasi alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Kung tayo po pala ipapanalangin natin ang sarili natin sa araw-araw, lahat po tayo unti-unti magkakaroon tayo ng karunungan. Pag nagkaroon po tayo ng karunungan, maiisip na po natin ang mga mali nating gawain. Yung mali nating attitude sa pang-araw-araw na hindi natin napapansin. At dito po, padadaluin ng Diyos
siksik, liglig, umaapaw, 4 kagalingan, kapayapaan, kaligtasan, at kayamanan. Yan po ang kailangan ng tao na alam ng Diyos. Pero sino pong magbibigay niyan? Ang napakabuti pong Diyos. Ang napakabuting Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, sa mga halimbawa at turo niya, kung tayo'y susunod, pagpapalay padadaluyin niya. Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos sa Biblia hanggang ngayon. Padadaluyin niya po ito para sa ating lahat. Unti-unti po, bawasan po natin ang sobrang makamundo. Pagiging materialistic o pagiging makamundo ang buhay. Unti-unti po magbalik loob tayo sa Kanya at unti-unti, hindi po nagbabago. Ang ikukwento ko lagi sa inyo, marami pa po akong ikukwento sa inyo, ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos laging nandyan sa mga lalo na sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sabi ko po sa inyo, ang sikreto kung paano pala pakikinggan ng Diyos ang ating mga dalangin, pag natutunan na nating sumunod sa Diyos unti-unti at natutunan na nating akseptin lahat ng mali sa ugali natin at unti-unti babaguhin niya yun, babaguhin natin yun na kasama siya. Mahirap pong baguhin pero unti-unti. Nandiyan po lagi ang pagsubok pero magpakatatag po tayo at napagdaanan ko po yan. Lalo tayong sinusubok, lalong binibigyan tayo ng Diyos ng matinding pagmamahal at matinding biyaya. Para po siyang Ama na nasa lupa, totoong tatay natin, lahat ng gagawin nating magaganda, may reward lagi. Pag gumagawa tayo ng mali, itutuwid niya tayo, papaluin niya tayo. Sana maging matalino po tayo lagi sa araw-araw at hindi ako magsasawang ikwento sa inyo. Hanggang sa susunod po uli. Maraming salamat and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po.